pearl of great value. Ito pa yung tinatawag na twin parable. Dalawang pong parable ito. Twin parable, sapagkat iisa lang po ang kanilang mensahe. It tells about the infinite value or the immeasurable value of the kingdom of God. Naunawaan po ba natin parang kingdom of God? Basahin ko po muli. Matthew 13 verses 44 to 46. The parables of the hidden treasure, verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Great value, verse 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Amen. Para po maunawaan natin, himay-himayin po natin ang bawat talinghaga ito na itinuro po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. So the parable of the hidden treasure. Concentrate po muna tayo sa verse 44. So the hidden treasure, so sabi po dito, ang hidden treasure or the kingdom of God ay hinantulan sa isang nakatagong kayamanan na nahanap o nahukay ng isang tao. Okay, probably ito pong tao ito is just an ordinary worker. Okay, so hindi niya intensyon na makahanap siya ng treasure. Maaaring siya ay inutusan na maghukay ng may-ari ng lupa at sa kanyang paghuhukay, nahanap niya, may treasure. Wow! Treasure! Okay? At ang sabi dito, and then, sabi niya, when he found it, nung nahanap niya, tinago niya ulit. Binahon niya ulit. At malamang, inilipat niya siguro ito sa ibang pwesto para hindi makita ng iba. Tignan po natin, no? Yung response ng tao ito dun sa nahukay niyang kayamanan. Nung makita niya, itinago niya ulit. Okay? And then, in his joy, sa kanyang kagalakan, sabi niya, he went and sold all. Sabi nga po natin, all. All he had and bought that field. At binili niya yung lupa kung saan niya natagpuan yung kayamanan na yun. So let us break it down. The elements of the parable, number 1, the hidden treasure represents the kingdom of heaven or God. So sinabi po sa atin noong nakaraan, the kingdom of heaven, baka ma-confuse po kayo, the kingdom of heaven and the kingdom of God is just the same. Yung po mga Jews noon, they are afraid na napastangan nila o magamit sa kasalanan ng pangalan ng ating Panginoon. So instead of God, they use heaven. So it's just the same. Okay? So bakit nakabaon? Bakit ginamit ng ating Panginoon yung salitang nakabaon? Because in their culture, during that time, natural na po sa kanila, yung mga Hudyo, ng pagtatago po ng kanilang kayamanan ay ibinabaon sa lupa. Dahil wala pa po noong mga bangko, wala pa noong mga votes. At sila po'y palaging dinidigma. So that's the only way, or safe way, they might think, na mas safe yung kanilang kayamanan. Nakatago eh. And when the tao ito, hindi niya intensyon. Hindi siya naghanap, basta naghukay lang siya. Amen. And it says, the hidden treasure represents the kingdom of God. Ano? Is the kingdom of God still hidden today? Does Jesus hide himself to everyone? No. Why hidden? Sapagat po, ito po ay pinapahayag sa atin. It's indicating that spiritual truth is missed by many and cannot be found by intellectual or power or worldly wisdom. Kahit gaano ka katalino, nag-aral na kung ilang-ilang degree, natapos sa ilang-ilang degree, kahit balik-balik na rin mo ang Biblia, hindi mo matatagpuan yung nakatagong hiwaga na nariyan. Amen? Kaya nga po ang sabi, doon sa in parable, saying, it is because they look but they do not see. And they hear but do not understand. Do not hear. Ilan po kaya sa atin dito lagi narito nakikinig pero hindi nauunawaan.
devil comes only to steal, kill, and destroy. Meron po yung parable of the sower, di po ba? Mga hinasik yung salita ng ating Panginoon. Hindi na attentive yung iba, kaya anong ginawa? Ninakaw sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Yung iba hindi tumimo sa kanilang mga puso. It is very important to seek the word of God. And then the kingdom of God. Ang sabi ko sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? Sabagat maaari akala natin tama, pero yung palang wisdom na ina-apply natin is just the wisdom of man, hindi wisdom of the Lord. Ngayon magtataka tayo, bakit ganito yung buhay natin? Ligaw, lupay-pay pa rin tayo. Amen? That is the result of leaning in our own understanding. Lead us, be our teacher and guide, to reveal to us kung ano yung tunay na mensahe na nakatago sa salita ng ating Panginoon. Amen? Sabi po dyan, the field symbolizes the world. Ang mundong ito. Amen? Bagamat po tayo nananahan sa mundong ito, this fallen world, amen, inihayag ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Famous. Amen? And His book, the Bible, sabi nga, is the best selling book. Amen po ba? Sabi ng sir ko, bibigyan daw ako ng